Hey guys, good morning, good morning, good morning sa inyo lahat guys. Today is araw ng Tuesday. So maaga tayo sa work ngayon. Yung starting time na ating trabaho today is 6 a.m. Normally yung trabaho ko nagsa-start siya ng 7 pero this week 6 a.m. for the most part. Kasi nga maraming gagawin guys. Busy na naman. Busy na naman tayo sa mga gawain dito sa ating trabaho. Sarap ng kape na sa umaga. Inom ka ng warm water. Tapos sa afternoon, pag medyo na, na-expand na yung mga intestine natin, sabayan mo ng kape. Sarap. Sarap. Hindi na ako normally nagbe-breakfast sa umaga. Napakadalang ako mag-breakfast sa umaga. Kasi nga, mula nung nag-move kami dito sa Canada, dati, nung first year ko rito, panay ako rice sa umaga. Tapos, napapansin ko, bumibigat ako ng bumibigat. Yung timbang ko, height ko lang is 5'5". Tapos yung timbang ko, umabot ako ng 75 kg. Kaya nga medyo parang ang bigat na ng katawan ko. So ngayon tinatry ko talagang kontian lang yung rice tapos sa gabi as much as possible. Ayoko nang kumain ng sobra-sobra sa gabi. Dati wala akong kontrol sa kain pero ngayon gawa nung medyo bumibigat na tayo, pero hindi na rin tayo pabata. Kailangan na rin ng tawag nito, kailangan na rin umalalay sa pagkain. Kasi dito, lalo na dito sa Canada, pag may trabaho ka dito, lahat, kahit na mamahaling restaurant pa yan, makakainan mo talaga. So, nasa sayo na yan kung paano ka mag-control sa sarili mo. Pero pag talagang yung stress ka, minsan hindi mo talaga maiwasan na hindi kumain ng todo di ba? So, kailangan talagang tsumibog. Kamusta ang araw nyo guys? Kamusta ang inyong umaga? I know kung sa Pilipinas ka man nanonood ngayon, I know alas 6 na ng hapon ngayon sa Pilipinas. Dito pa umaga pa lang. Ayan. Oh, sarap guys. Sarap ng kape sa umaga. Maganda yung pagkakatimpla. So 5:40 na, maya-maya papasok tayo mga 10 minutes to 6 kasi wala naman masyadong tao. Pero konti lang kami pero maraming gagawin. Kaya mabilisan. Dito kasi sa trabaho ko, kailangan na yung maligo. Meron kaming shower building. Kaya napansin nyo parang hindi pa ako nakaligo. Naghilamos na ako. Tsaka nag-toothbrush. Kasi dito, kailangan na yung maligo sa pagpasok. Tapos maliligo ulit kami pag pauwi na kami. Para wala kaming dalang mga any kind na mga bacteria mula sa workplace. So, di ba the best, di ba? Kasi nga, yung trabaho natin, nasa farm tayo, nasa animal industry tayo. Yan. Kaya kailangan na mahigpit talaga yung tinatawag na biosecurity para safety yung lahat. Safety yung business nila, safety din yung pamilya namin. Okay? So, tingnan nyo naman yung labas case. Medyo maliwanag na rin pero maya-maya mas na to, aakyat na yung araw. Actually, hindi ko pa nakikita yung Hindi ko pa nakikita si Haring Araw. Wala pa. Hindi katulad nung isang araw na ganitong oras, kita mo na mataas na yung araw. Yeah. Ano bang tawag nito? Yeah. Dun sa mga gusto mag-apply sa Canada, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi uh, marami talagang opportunity. Although na maraming mga news sabi na mataas na yung ratio nung mga walang trabaho. Pero marami kasi tumitingin naman ako sa mga job sites, sa mga nag-hire. Marami pa rin mga hiring. Kaya tuloy lang kayo guys, lalo na pag qualified kayo or kaya yung mga matataas yung degree ng mga na pag na kumbaga tinapos niyo sa Pilipinas. Ayan, pwede niyo may apply yan dito.
Tsaka dito, mas in demand yung mga trades katulad ng mga plumber, mga nag-aayos ng mga aircon, mga electrician, construction worker, yan, mga mas in demand yung mga yung ganyang klase ng trabaho rito. Lalong-lalo na construction tsaka electrician. Pero medyo saturated ngayon yung electrician dito lang sa area namin na hindi ko alam sa ibang area. Kasi itong area ko, small town. Kaya konti lang yung kaya nilang i-cater kumbaga na mga electrician. Yeah, kasi nag-usap kami nung electrician nung 2 weeks ago ata yun. May inayos sila sa farm. So nagtanong-tanong din ako kung meron ba silang mga opening, meron ba silang hiring. So sa ngayon, I think 2 or 3 na mga electric company dito or yung mga electrician lang sila, hindi sila yung provider ng parang Meralco sa atin or Sokelco. Ano lang, nag-aayos lang sila. Pero meron silang company, mali small company. Fully loaded na daw sila ngayon. Kaya inihintay pa na mag-retire yung iba or mag-quit para naman makapag-hire sila kasi puno na yun. And then hopefully na marami pang mga company na mag-open at anong tawag nito? Sa mga malalaking city, ayan, for sure, marami silang kailangan. Kasi nga, di ba, mataas yung population. Ito sa amin kasi maliit na yung population dito sa town namin. So, dito ko na muna tatapusin tong vlog natin ngayong umaga. Ang oras ay 5:45. So, papasok na ako guys para may time pa ako na mag-prepare para sa sarili. And then, maglo-laundry na rin ako. Kasi may nauna ng dalawa. So, I'm pretty sure na hindi sila nag-laundry. So, ilo-laundry ko muna and then saka ako babanat na sa trabaho natin. Okay? Magkita-kita tayo mamayang hapon pag out ko. Dadagdagan natin tong video natin. Okay? Have a good day. Have a nice day. Hey guys, so dito na natin tatapusin tong vlog na to. Andito ako ngayon sa may computer room ko / bedroom. Kaya naririnig yung anak ko. Matutulog na kami guys. Kasi nga, sobrang pagod ako ngayong araw. Akala ko madali lang yung trabaho namin ngayon. Pero hindi pala. Nagkamali ako. So, yeah. Ingat kayo lagi. And God bless you all. And see you guys on my next video. Peace.